Okay, magandang umaga. Ngayon ay April 13. So, medyo napapadalas ang video natin. Alas 9 ng umaga. So, makita nyo, mainit pa rin talaga ngayon. Pero kung ikukumpara ko, yung tubo ng lettuce natin dito, dun sa lettuce natin sa kabila. Kung nakita nyo naman sa mga videos natin, yung lettuce dun sa kabila, mas pabilog. Pabilog yung tubo nila kumpara dito. Ang iniisip ko, siguro dahil sa napaka-open kasi yung space doon eh. Hindi ko sure kung kita dito. Ayan o. Open kasi yung space dyan, kaya maganda siguro yung airflow. Kahit sabihin mong mababa yung ceiling nung pinakabubong nila, is maganda yung airflow, kaya nako-compensate yon. At based sa natikman ko, mas masarap yun nandun. Pero titikman ko rin din to kung medyo okay ang lasa. So, ito, posibleng problema nito is pH level. Siguro sobrang acidic ng pagkakatimpla ko dyan, kaya hindi maka-absorb ng nutrients. Well, anyway, ginagawa natin ngayon at least 6.0, 5.9 to 6.0 ang range ng pH. Pag tinitimpla natin sila, hindi na tayo nag-okay pag 5.7, ganyan. Kailangan 5.9 to 6.0. Mas maganda talaga kung 6.0. And ayan. So hindi ko sure kung mabebenta ko siya ngayon. So siguro paspasan na lang ang benta ko sa next week. Next Sunday onwards hanggang Wednesday naman 'yon. Palagay ko kaya ko naman i-dispose 'yan. Yan. Tapos ano pa ba? Ayun, yung regarding sa pagtatapping or pagdadagdag ng nutrient solution. May nakapag-advise sa atin na mag-tap ako tubig lang pero dapat 6.0 or yung may tamang pH level yung tubig lang. Yan. Dapat tama daw yung pH level, which is ang tawag nila is flashing. Which is narinig ko na rin siya dati pero hindi ko pa kasi siya nagagawa kasi nga nung mga nakaraan o yung mga previous harvest ko is may mga natitira talaga nutrient solution. So wala akong problema pag na maubusan ako ng tubig. Ngayon, dun sa kabila, dun tayo nagkakaroon ng issue in terms of reservoir. So, kailangan daw, better daw, maglagay akong tubig, pero 6.0 yung pH level, or tama yung pH level. So, susundin natin yon. So, bago mag-Wednesday, siguro mga Tuesday, or kahit bukas, magtatap up na tayo ng 10 liters dyan sa mga yan. Ay, tama, dito. Para may reserva sila habang wala ako dito. Kasi sa kanila wala man ng problema kung wala magdidilig kasi nakababal sa tubig. Ang problema ko ito. Yung magiging setup natin dito yan. Yung mga tanglad ko, yung mga spinach natin doon. Yun yung problema ko. Pero tingnan nyo to, yung spinach natin dito. Buksan ko lang. Nakakatuwa kasi tinanim ko rin to kasabayan nito. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, so sabihin mo 6 weeks. Pwede ka nang harvest. Yung ganyan, maganda na yan eh. Pwede mo nang i-harvest yan. So palagay ko, ipupush natin yung spinach para maging isa sa products natin. So ayusin ko lang kung paano setup. Ito kasi, sabog tanim eh. Kumbaga, naglagay lang ako ng seeds, tas bahala na silang tumubo. So kung mapansin yung iba, wala masyadong tumubo. Yung iba may tumubo. Kaya ganon. So ito, lemon basil, sweet basil, and Thai basil. So siguro ko, wala ako masyadong lemon basil ko. Magpapalaki tayo ng lemon basil for seed production naman, para may seeds naman tayo. Pero nagtanim na rin akong panibago pang benta lang. Parang mga 5 seeds yata per isang net cups. Yan. So ito, hindi ko pa pala ito nata-transfer. So malamang i-transfer ko kung saan man dyan. Pero ito transfer natin. Ang asikusuin ko ngayon is irrigation. Pero yan, pakita ko lang sa inyo. Ito yung tinanim. Ito yung mga natira. Actually, yung mga natira dyan, nilagay ko muna dito. So, kahapon, tinransplant ko sila, diniligan, tapos nilagyan na rin natin ng compost mulching. Yan, nasa ibabaw. Magaling yan sa compost natin. So, para may mulching na rin sila, kahit pa paano may nutrients sila na unti-unting mag-disseminate dyan sa lupa nila. So, kahapon lang yan, ng hapon, kaya nandito pa sila sa side. So, kung mapapansin nyo rin,
Yung tubo nila pag ganito kasi nandito yung source of light sa side na to. So ayun, ang ganda. Susunod, marami na tayo ng ganyan dyan. So yan, ayusin ko pa to yung irrigation natin dito. Anyway, update ko lang kayo sa ating pipino. Challenging siguro yung init. Init talaga siguro ang iniisip ko dito. Pero magtatanim pa rin tayo ng pipino. Medyo challenge talaga yung sobrang init sa kanila. Siguro dito na rin, baka nakukulangan din sila ng airflow dito sa location natin dito. Pero titingnan natin unti-unti. Kung magkaano man, baka ilagay natin dun sa kabila. Setupan natin sa kabila ng pipino. Yan. So tinigil muna, tulad ng banggit, tinigil muna natin bell pepper. Paunti-unti lang setup natin dyan. So dito naman, yung ibang hindi ko na i-transfer dun sa pots, dineretso ko na lang dito sa sa lupa. Kasi maganda yung lupa dito eh. Lagi ko itong nilalagyan ng mga tuyong dahon. Kung mapapansin nyo, marami oh. Tapos marami ditong mga decomposers ng mga insekto. Ay, hindi ko pala ito naayos. Ayusin ko pa to. Hindi ko pala naayos. Hindi ko siguro napansin kagahapon. Kasi kahapon ako nag-transfer. Pero anyway, ayan, nilagay-lagay ko lang siya dyan. Yan nga, ako mustasa or pechay. Tapos yung mga mustasa pechay natin, maganda rin yung tubo. So, next week, Wednesday, yan, after 12 days, magta-transfer din tayo nun. So, ang iniisip ko lang kung saan ko siya itatanim, pero gagawa natin ng paraan, magagawa naman natin ng paraan yan. And also, yung styro na ganito, nakabili ako sa National kasi kahapon may binili akong sinulid. Kasi hindi pwede yung manipis lang na sinulid eh. Hindi ko ba nadala? Ayun. Nadala ko. Ito yung sinulid na gagamitin ko ngayon. Hindi ko lang kung para saan to eh. Pero nabili ko doon. Parang katumba siya ng mga 6 o 10 na 10 maninipis na sinulid. Yan o, nakabulumbon siyang ganyan. So ang ginawa ko, kasya naman kasi siya sa karayom. So ang ginagawa ko niya, tinutusok ko lang yan. Tusok ko ng karayom dito saka sa kabila. Tapos yung dulo ng sinulid, binubuhol ko para pag hatak ko, hindi may iwan yung sinulid sa loob. So ayun, diniskartehan ko na lang. So yung pagitan niyan, mga 15 cm or 6 inches. So yan, ilalagay natin yan dyan. Tapos yung reserve ako siguro dito or kung saan man dyan. Tapos sinubukan ko na rin to. Mga nasa 5 meters yung haba ng isang setup natin yan. Yung 1 litro, kaya niya ubusin within 25 minutes. So okay na yun. Parang lumalabas sabi mo 2.5 per hour, 2.5 liters per hour yung rate niya. So kung magkakaroon tayo ng isang reservoir dyan, tapos yun lang yung magsusupply sa kanya dito, then yung reservoir na yun, lalagyan natin ng timer na faucet na meron din ako kasi hindi ko pa set up. Hopefully maisipan ko kung paano ko siya i-set up, paano ko siya mailalagay dito para matesting ko na kaagad. Pero in terms of yan, magre-reserve muna tayo dito. Sana tumagal. Pero kailangan talaga yung may timer sa palagay ko eh. Kasi imagine mo, magpapatubig ka dito na sabihin mo kahit 2.5 liters lang sa isang oras. So, 3 araw yon. Kung umaga, kung dalawang beses akong magpapatubig, kailangan ko ng 5 liters per day. 3 days yun, kailangan ko ng 15 liters. So, isang timba yun na ganun kalaki yung dilaw ko. So, meron naman akong ganyan dun sa baba. Pero kailangan ko talagang ma-set up muna. Sana magawa ako. Kasi konti na lang oras ko. Ayan. So, that's it. Ito naman. Pwede ko na itong i-harvest. Anytime, pwede ko naman i-harvest yan. Ayan. Meron pa kasi ako dun sa baba. Pero yung hindi ko gusto dito yung dahon. Kailangan ko pa talaga ng maraming experience dyan. Kaya, in-stop muna natin yung production yan. Kasi nga, to give way for learning and doon muna tayo sa mga kaya muna natin. Ano po ba? Ayan. So far ito. Ito pala. 4 na seedlings yung nagawa ko dito. Pero moving forward siguro, hindi ko na siya yung ilalagay sa ganyan. Idediretso ko na siya dyan. Siguro 5 seedlings. 5 buto. Tapos hayaan na lang siya tumaas.
Tapos ititining na lang natin sila. So pag sinabi nating tining, kumbaga ito marami, 'di ba? Puputulin natin yung mga hindi or medyo na delay tsaka maliliit. Yan. Kasi ngayon, limang buto nga nilagay ko niyan, siguro 3 lang pala, 3 kada setup. Tapos ilalagay ko na siya doon, didiligan ko lang, tapos ilalagay ko na siya doon setup. Tapos para maayos ko na rin yung gagawin nating irrigation system doon. So umakit lang ako para lang magdilig nitong pepino na nakita ko na mamamatay na. Sige, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura pala ng ugat niya ngayon. Aray ko, sorry. Binuksan ko na rin ito kahapon kasi gusto ko makita kung namatay ba yung ugat niya. Kasi parang ganun yung nangyari last time. Pero ang napansin ko kasi, di ba, binuksan ko to. Tawag dito. Yung singaw ng hangin dito sa loob, mainit. Ayan, makita nyo siya. Okay naman yung ugat niya, kung akong tatanungin nyo. Hindi ko sure kung madededs na siya or what. Pero based dyan, okay naman. So yan, 2. Susunod siguro gawin natin 4 na tela. Ngayon 2 tela lang ginawa ko Parang pa-letter U lang siya dyan. Yan kasi yung ginagamit nila para daanan or gumapang yung ugat nila. Papunta din sa nutrients. Then habang hindi pa mahaba yung ugat nila, yung tela na yan yung nag-aangat ng moisture mula sa ilalim paangat. Kasi nakita mo, 'di ba, nakalapat yung tela dun sa tubig. Siya yung nag-aangat habang wala pa silang ugat na mahaba. Yan yung weak hydroponics ang tawag nila. So isang setup ulit para hindi mo kailangan maglagay ng masyado maraming tubig. Especially yung mga cucumber na ayaw nang nakababad sa tubig. Pero nakapag-kratky na ako nito. Dati, doon, nag-kratky rin ako. Pati yung bell pepper, kinratky ko rin. Kaso sa ngayon, sa palagay ko, pag kinratky ko yan, iinit. Ang hindi ko lang sure kung saan nanggagaling init. Sa palagay ko, kasi di ba medyo mataas to, iinit. Kaya palagay ko kailangan kalakihan ko pa yung butas para medyo nakalubog siya. Kung gat maaari, ito lang ang nakaangat. Yan. Pero yun, moving forward na siguro yun. Kung hindi man to magtuloy ng maayos, better luck next time na lang tayo. Ganun talaga. So nasa learning phase pa tayo. So ayan pwede na nga ako maggulay ng Chinese spinach natin. So ilalagay ko lang to, didiligan ko lang, tapos ilalagay ko lang doon para mamayang hapon. Kasi init ngayon, iniinitan ako mag-setup ako ng dyan, ng irrigation. Ito, setup natin irrigation, kumbaga ikakamada na natin kung paano maging itsura. Sa 5 meters pala, parang nakaka 33 na butas tayo dyan ni irrigation. Yan. Mas madali ito kasi dun sa yung ginawa ko doon, ayun yung sa mitya ng kandila. Kasi mas makapal yung mitya ng kandila, wala akong mahanap na kalayong para doon. Pero nung tinesting ko to, okay naman. Bala ko nga, mas manipis pa dito kasi ito, kung 10 sinulid ang katumbas, siguro mga kahit 6 na sinulid lang. Okay, sige, yun lang. Bye-bye.